Kabanata 351. Nang magsasalita na sana si Helena, ikinaway ni Mark ang kanyang kamay. Dahil hindi sila naniwala sa kanya, bakit siya mag-abala na magpaliwanag? Kung tutusin, ngayong nasa ganitong estado na siya, wala sa kanya itong mga estudyanteng mahilig magselos sa iba. Hindi man lang sila maihahambing sa isang clown. Dahil magkaiba sila ng pananaw, tamad si Mark na makipagtalo sa kanila. Hindi ako nagsisinungaling. Dapat umalis ka na, sabi ni Mark kay Helena. Naging balisa si Helena at nagpumilit, malinaw na nagsisinungaling ka. Halatang lumipat ka kay Aaron 25. Haha, bago pa matapos magsalita si Helena ay humagalpak ng tawa ang buong klase. Nagtawanan sila ng mapanukso at pinutol si Helena. Isang batang lalaki ang nanunuya, ano? Nagbigay ba si Mark ng $25 kay Aaron? Haha, anong iniisip niya? Hindi naman pwedeng $25 ang utang niya kay Aaron, tapos binayaran lang niya kamakailan, di ba? Kutya ng isa pang bata. Nakakahiya ka sa mga kaklase mo, sabi ng isa sa mga babae. Tama iyan. Sobrang nakakahiya. Muling nagtawanan ng buong klase. Napatulala si Helena. Ano ang nangyayari? Anong pinagtatawanan mo? Inilipat ni Mark ang $2.5 bilyong kay Aaron, hindi $25. Tigaw ni Helena. Biglang tumahimik ang lahat sa klase. Makalipas ang 3 segundo, namula ang mukha ng lahat. Haha. Inilipat ni Mark ang $2.5 bilyong kay Aaron. Oh my God, bakit ang dami niyang pera? Ito ba ay peking pera? Tanong ng isang batang lalaki. Ang isa pang kaklase ay nag-echo, anong peking pera? Magkano ang cash na maaaring ma-convert ng $2.5 bilyong? Duda ako na si Mark, ang natalo, ay may napakalaking halaga ng pera. Sigurado akong play money iyon mula sa Monopoly. Haha, it's 2.5 billions of Monopoly money. Haha, this is too hilarious. Si Mark ba ang nag-transfer ng pera kay Aaron? Hindi ba siya nabugbog? Hindi napigilan ng isang babae ang tumawa ng malakas. Per friend's cough? I'm sure nabugbog siya. Kung bibigyan ka ni Mark ng Monopoly money, hindi mo ba siya papatulan? Di man it. If ever maglakas loob siyang gawin yon, papatayin ko siya. Ungol ng isa sa mga lalaki. Anong sinasabi mo? It's for real? Nagsalita si Helena sa pagkakataong ito. Nabigla siya. Ano ang nangyayari? Hindi ba alam ng klase na magaling si Mark? Oh my God. Masyadong humble si Mark, no? Napaisip si Helena. Hindi siya makapaniwala. 2 tao lang sa klase ang hindi tumatawa, sila Quinay at Sarah. Alam ni Quinay na mayaman si Mark. Gayunpaman, nabigla pa rin siya. Paano mailipat ni Mark ang napakaraming pera kay Aaron? Natigilan din si Sarah. Alam niyang may plaza at sports car si Mark. Pero lipat na talaga siya ng $2.5 billion sa iba, malamang napakayaman niya. Kung dati, pinagtatawanan ni Sarah si Mark kasama ng mga kaklase niya. Pero ngayon, naniwala na si Sarah kahit hindi niya alam kung bakit. Tumahimik ka. Biglang sumigaw si Sarah na galit at na-offend ang buong klase. Sarah, wala ka na ba sa isip mo? Bakit mo siya pinagtatanggol? Don't tell me 9 love ka kay Mark, malungkot nilang akusasyon. Bagamat hindi sila naniwala, paano sila nakaramdam ng sarap sa sinabi ni Sarah? Namula ang mukha ni Sarah at nagmura. You're a bunch of fools. Fools. Napatingin si Mark kay Sarah na namumula at sinabi kay Helena, you should leave now. Masasabi ni Helena na hindi sasamantalahin ni Mark ang pagkakataong iyon. Pero ayaw niyang umatras. Pagkatapos ng lahat, iyon ang pagkakataon upang mapalapit kay Brenda. Ito ay isang beses sa buhay na pagkakataon. Gayunpaman, madaling sumuko si Mark na talagang ikinagulat ni Helena. Nagpasya si Helena na subukan muli at hinikayat si Brenda ang campus bell. Basta i-break mo sa kanya, ikaw. It's none of my business that she's the campus belle, Mark cut her off nonchalantly. Helena was speechless. Paano niya nasabi iyon? Hindi ba niya nagustuhan si Brenda? Hindi alam ni Helena ang sasabihin, kaya umalis siya. Nang siya ay umalis, ang buong klase ay tumingin kay Mark ng mas sarkastiko habang iniisip nila, ano? Niloko pala niya ang campus belle na nag-transfer daw siya ng $2.5 billion noong $25 lang.
Tin maniniwala dyan. Akala ba niya tanga si Brenda? Nakipagtalo si Sarah sa mga tao sa klase. Pagdating lang ng teacher, hindi na sila nagtatalo. Namumula si Sarah. Pagkaupo niya ay palihim niyang tinignan si Mark. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Mark. Nakatuon ang atensyon niya sa lecture. Kailangan niyang tanungin si Lilibeth kung may hindi niya naiintindihan sa klase. Pagkatapos ng klase, lumabas si Mark sa classroom. Sarcastic na tanong ng isa niyang kaklase, "Mark, binigyan mo ba talaga si Aaron ng 2.5 billion na Monopoly money?" "Haha, ang lakas ng loob mo." Tawa ng tawa ang mga tao sa klase, napasimangot si Mark at dir-diretsyong lumabas ng school, mahigpit na sinundan siya ni Sarah na humihingal habang hinahabol si Mark. Tinawag niya ito, "Hoy, papunta ka ba sa plaza?" Lumingon si Mark at napansin niyang hindi pa tuluyang gumagaling ang sugat ni Sarah sa binti. Tinabihan niya ito na sumama sa kanya. Dahil si Bettina ang nagdadrive, hindi magiging problema kung sumunod si Sarah. Nagulat si Sarah. Namula muli ang mukha nito. At tumitibok ang puso niya habang sinusundan si Mark. Ilang araw na lang magbi-birthday na siya. Umaasa talaga siyang makakapunta si Mark at magdiwang kasama niya. Pero nakahanap ng dahilan si Mark at tinanggihan niya ang imbitasyon niya. Walang dahilan para Mark to go to Sarah's birthday party. Hearing his excuse, Sarah was a little disappointed. Bakit ayaw niyang sumama? Sarah felt slightly disheartened. She then followed Mark at hindi alam ang gagawin. Since Mark wasn't magpapakita na si Sarah ay hindi na naisip ang ipagdiwang ang kanyang arawan. Lumingon si Mark at sinabi sa kanya na malapit na si Bettina dahil napansinan niya ang kanyang sasakyan. Kakapasok lang ni Bettina sa kotse, nagpaplanong protektahan siya habang nasa paglalakbay. Gayunpaman, habang naglalakad sina Mark at Sarah, nakita sila ni Brenda na nakaupo sa kotse sa parking lot ng paaralan. Punong-puno ng pagtataboy ang kanyang magagandang mata dahil nandidiri siya na muli niyang nabangga ang isang kasuklam-suklam na tao. Sa sandaling iyon, may umuungal na ingay ng makina ng isang sports car. Tiyak na ayaw makita ni Brenda si Mark, kaya tumalikod siya at nakita ang isang Ferrari na paparating. Si Aaron iyon. Pinag-iisipan iyon ni Aaron simula noong ginastos niya ang pera, sayang naman kung hindi siya makakatulog ni Brenda. Kaya naman, bumili siya ng Ferrari. Pinili niya ito ng cash. Desidido siyang matulog sa kanya. Kumunat ang noo ni Brenda at bumulong sa sarili, bakit nandito na naman siya? Binigyan ko na siya ng pagkakataon pero hinayaan niya itong mawala. Pagkatapos, pinaandar na ni Brenda ang sasakyan pero pinigilan siya ni Aaron. Nakangiti siyang bumaba sa kanyang sports car na may dalang regalo. Lumapit ito sa kanya at sinabing, "Brenda, I'm sorry. As an apology, this present is for you." Ito ay isang $300,000 na relo. Naisip ni Aaron na ang paggastos ng $300,000 upang makipag-date kay Brenda ay isang magandang bargain. Nanatiling kalmado at hindi natinag si Brenda. Nang buksan ni Aaron ang kahon, isang flash ng pagtataka ang bumungad sa magagandang mata ni Brenda. "Bagay sa'yo itong relo. Let me put it for you," bahagyang ngumiti si Aaron habang nagsasalita. Nag-alinlangan si Brenda at tumango. Nakita niyang maganda ang relo. Dahil regalo iyon sa kanya, masaya itong tinanggap ni Brenda. She deserved it. Kasalanan niya kung bakit iniwan siya sa tabi ng kalsada noong araw na iyon. Inunat ni Brenda ang kanyang maselang pulso, at lumalim ang ngiti ni Aaron. Pagkatapos ay tinulungan niya itong isuot ang relo. Hindi niya maiwasang isipin na maganda ang kamay nito, mahaba at balingkinitan ang mga daliri. "Let's go and have dinner together. I know a restaurant where it serves delicious food," nakangiting sabi ni Aaron. Sa katunayan, ang mga pagkain sa Hotel Luna ay lasa ng kamangha-manghang, at ang mga silid ay magagamit sa itaas na palapag. Pagkatapos kumain, maaari silang umakyat sa silid at mag-exercise. Naisip ni Aaron na magandang ideya iyon. "Sige," pagsang-ayon ni Brenda. "Come, you should take my car. Kakabili ko lang, ano sa tingin mo?" Nagpakitang tao si Aaron. Nakita na ni Brenda ang kanyang sasakyan. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at sinundan si Aaron sa sports car. Akala niya ay maganda ang kanyang sports car. "Maaari ba kitang idagdag sa WhatsApp ngayon?" tanong ni Aaron habang nilalabas ang phone niya.
Pumayag si Brenda at kinuha rin ang kanyang telepono para idagdag niya ang kanyang kontak. Bukod sa mga miyembro ng kanyang pamilya, mayroong hindi hihigit sa 20 lalaki sa WhatsApp ni Brenda. Kung tutuusin, napakakaunting mga tao na makakaabot sa kanyang pamantayan. Proud na proud si Aaron sa kanyang sarili. Pinindot niya ang mga litrato ni Brenda, napakaganda niya. Nagkaroon ng iba't ibang larawan na may iba't ibang estilo tulad ng paglilibang, sa bahay, at maging sa dalampasigan. Napaka-perpekto talaga ng katawan niya. Nasa kanya ang lahat ng gusto niya. Naisip ni Aaron, maaaring si Brenda ay may halong dugo. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng gayong perpektong katawan? Gayunpaman, hindi ito ang tamang oras para isipin ito. Baka mamaya makita niya ang katawan nito. Sa isiping ito, iniligpit ni Aaron ang kanyang telepono. Pagkatapos ay hinatid niya si Brenda sa Hotel Luna dahil nakapagpa-reserba na siya ng maaga. Kailangan lang niyang dalhin siya doon. Habang papaalis sila, nakita ni Brenda si Mark at Sarah mula sa malayo. Bahagyang ngumuso si Brenda, matalik kong kaibigan, sinabi ni Helena na naglipat si Mark ng $2.5 bilyong sa iyo noong nakaraan. Haha, paano naging posible? How could that poor guy have $2.5 billion? Humisi si Aaron at tinawanan ito. Needless to say, hindi niya maamin. At least, he had to wait until he had slept with her. Kung hindi, magulo. Bamantong hininga ulit si Brenda. Tayang ang oras niya para magtanong ng ganyan. Imposible lang iyon. Kabanata 352. So, magkano ang nilipat niya sa'yo noon? Tanong ni Brenda. Siya. Tatingin mo magkano kaya niya ay transfer sa akin? Humisi si Aaron at puno ng panunuya ang mukha. Nakita niya rin si Mark sa gate ng school. Sa tingin ko hindi siya naglipat ng 1 sentimo sa iyo dahil siguradong walang pera ang mga katulad niya, sagot ni Brenda. Ito ay walang tanong, paano magkakaroon ng pera si Mark? Tama, kung wala akong ibang gagawin noong araw na iyon, siguradong binugbog ko siya, sinubukan ni Aaron na humanap ng dahilan para mailigtas ang kanyang mukha. Well, huwag mo na siyang banggitin, nakakadiri na siya at sayang lang ang oras para pag-usapan siya, singgal ni Brenda. Pakiramdam niya ay nakakadiri si Mark at ayaw niyang tingnan siya. Oo, sayang lang ang oras natin, nakangiting sabi ni Aaron. Naisip niya sa kanyang puso, Mark, you're such a loser. Obviously, you could have gotten contact with Brenda but you let that chance slip away. If that's the case, I'll have to go ahead. Vroom. Tagtapak ni Aaron sa pedal ng gas, umalingaw-ngaw ang sasakyan sa kalsada. Si Mark, na naglalakad, ay hindi maiwasang lumingon. Nakita rin ito ni Sarah at sinabing, Mark, mas maganda ang sports car mo kaysa sa Ferrari na iyon. Mas maganda ito kaysa rito. Napatingin si Mark kay Sarah. Ilang araw na ang nakalipas, libre siya at na-check niya online ang presyo. Nalaman niya na ang Ferrari na minamaneho ni Aaron ay mas mahal pa rin ng kaunti kaysa sa kanyang Porsche. Ito ay napakabago at malamang na binili noong mga nakaraang araw. Totoo naman. I think your car is much more beautiful than this one, dagdag pa ni Sarah dahil suspicious siyang tinitigan ni Mark. Totoo ang sinabi niya. Gayunpaman, hindi pa nakasakay si Sarah sa sports car ni Mark. Ipinadala para sa maintenance ang sports car ni Mark dahil nakalmo niya ito noong isang araw. Noong nakaraang araw, tinawagan siya ng technician upang sabihin na maaari niyang kunin ang kanyang sasakyan. Ngunit walang oras si Mark para gawin ito. Mas mahal ang Ferrari na iyon kaysa sa akin, diretsong sabi ni Mark. I know, but I think that yours is prettier. It has nothing to do with the price. Yours is much better looking, bulong ni Sarah at namula ang mukha. Hindi nakaimik si Mark. Tinusubukan ba siyang purihin ni Sarah? Sumakay ka sa kotse, sabi ni Mark habang binubuksan ang pinto ng kotse ni Bettina at maingat na naupo si Sarah. Umupo si Mark sa tabi niya at sinabing, Bettina, let's go. Yes, young master, sagot ni Bettina at nagmaneho na. Ito ang unang pagkakataon na maupo si Sarah sa kotse ni Mark. Medyo kinakabahan siya at hindi niya alam ang sasabihin. Kaya't bumulong siya. Mark, sobrang komportable ng sasakyan mo. Si Bettina, na nagmamaneho, ay napatingin kay Sarah sa rearview mirror.
Hindi ito ang kotse ko, sagot ni Mark. Komportable pa rin kahit hindi sayo, sabi ni Sarah at namula. Hindi nakaimik si Mark. Maya-maya, nakarating na sila sa plaza. Bumaba ng sasakyan si Sarah at sinabing dalhan siya ng isang tasa ng kape. Gayunpaman, si Mark ay hindi nauuhaw, ngunit si Sarah ay tumakas bago siya makapagsalita ng anuman. Kasunod noon ay mabilis na bumalik si Sarah na may dalang 3 tasa ng kape. Para sa kanya sila, Bettina, at Yolanda. Tinanggap naman ito ni Mark at namula si Sarah habang papunta sa kanyang kafe. Binigyan ni Bettina ng kakaibang tingin si Sarah na naglalakad palayo at tinanggap ang kape mula kay Mark bago sumama sa kanya sa itaas. Dumating si Mark upang magtanong tungkol sa lupain ngunit wala si Yolanda sa plaza. Tinubukan niyang tawagan ang numero niya at nalaman niyang pumunta siya sa binili niyang lupa at na-miss niya lang ito. Dahil walang magawa si Mark, hinayaan niya si Bettina na ihatid siya pabalik sa hotel para magpahinga at hiniling kay Bettina na turuan siya kung paano lumaban. Siyempre, pumayag si Bettina at hinatid niya si Mark pabalik sa Hotel Luna. Sobrang sarap ng mga pagkain sa hotel na to. Narinig mo na siguro to, di ba? Sabi ni Aaron. Nakarating na siya sa destinasyon kasama si Brenda at nasa harapan niya ang isang napakalaking gusali, isang 5-star hotel. Natural, narinig na ni Brenda ang Hotel Luna. Ito ang pinakamagandang hotel na napuntahan niya pagkatapos niyang pumunta dito para mag-aral. Narinig din niya na ang mga pagkain dito ay napakasarap. Buti naman at narinig mo na, sabi ni Aaron. Tatulong ng nakangiting security guard, ipinarada ni Aaron ang kanyang bagong sports car sa nakatalagang parking space at pareho silang lumabas dito. Kasunod nito, pumasok sina Aaron at Brenda sa restaurant ng hotel sa unang palapag. Agad naman silang binati ng magandang babae sa front desk nang nakangiti at nagtanong, "Sir, nakapagpa-reserve na ba kayo?" "Yes," sagot ni Aaron at kinuha ang kanyang cellphone. Tiningnan ito ng ginang sa front desk at nakangiting sabi nito, "Hello, Mr. Dawson. You have booked a VIP table. Please let me show you to your seat." Tumango si Aaron habang nararamdaman ni Brenda na hindi masama ang hotel na ito. Ang kapaligiran ay mas maganda kaysa sa karamihan ng mga hotel na napuntahan niya at ang mga pagkain dito ay tiyak na napakasarap. Nagugutom na rin si Brenda at naramdaman niyang makakain na siya ng marami. Dinala silang dalawa ng magandang babae sa VIP seats nila. Isa itong napakalibreng lugar at maganda ang kapaligiran. "Here is your menu," sabi ng waiter at ipinakita sa kanila ang menu. Magalang na hinayaan ni Aaron si Brenda na mag-order. Nag-browse siya sa menu at marami siyang nadiskubreng ulam na gusto niyang kainin, lalo na ang yellow croaker. Gayunpaman, ang presyo ng isda na ito ay nag-iiba ayon sa panahon ng taon at laki. "Magkano ang ulam ngayon?" tanong ni Brenda. Walang pakialam si Aaron dahil kaya niyang bumili ng $10,000 para sa isang ulam. "Paumanhin, wala kaming ulam ngayon," paumanhin ng waiter. "Sa totoo lang, meron naman, pero inutusan na ni Bettina." Ito ay dahil si Mark ay nakatira sa hotel kamakailan, kaya si Bettina ay kailangang ayusin ang pagkain ni Mark at espesyal na inilaan ang dilaw na croaker para sa kanya. Ang nasa kusina ay inihanda para kay Mark at hindi para sa ibang mga customer. Nabigo si Brenda. Gayunpaman, alam niya na hindi madaling manghuli ng ganitong uri ng isda at malamang na hindi ito makukuha araw-araw. Makakaasa lang sila sa swerte kung gusto nilang kainin ang ulam na ito. "Sige, kukunin ko ito at ito," nag-utos si Brenda ng ilang ulam. Ngumiti ang waiter at tumango. Sandali lang, pinigilan siya ni Aaron para umorder ng wine. Kung walang alak, paano niya madadala si Brenda sa kwarto mamaya? "Let's drink some red wine. I heard na medyo masarap ang red wine dito," suggest ni Aaron. Nag-alinlangan si Brenda at sa wakas ay sinabing, "Sige, kaunti lang." "Okay, give me a bottle of your most expensive red wine please," utos ni Aaron. "Sure, please wait for a moment," kinuha ng waiter ang menu at umalis. Tiningnan ni Aaron ang figure ni Brenda mula ulo hanggang paa. Hindi siya makapaghintay. Mamaya pa inumin niya ng kaunting alak tapos aayusin na niya, diba? Natuwa si Aaron sa naisip nito. Kung tutuusin, matagal na rin mula noong nakilala niya ang isang babaeng may napakagandang figure gaya ni Brenda.
Hindi nagtagal, inihain na ang mga pinggan at dinala ang alak sa kanilang mesa. Tinubukan ni Brenda ang pagkain at sa palagay niya ay talagang masarap ang mga ito, na pinupuri, napakasarap ng mga ulam dito. Mas masarap ang mga ito kaysa sa maraming iba pang mga hotel. Ito ang komento ni Brenda, nakangiting tumango si Aaron at nagdagdag ng ilang salita. Gayunpaman, biglang sumimangot si Brenda. Tumayo siya at sinabing, "Waiter, stop." Ito ay dahil nakita niya ang waiter na may dalang ulam at alam niya sa amoy nito. Iyon ay ang dilaw na croaker. Diba sabi ng waiter walang yellow croaker ngayon? Bakit ngayon lang sila nagkaroon? Huminto ang waiter na may hawak ng ulam at magalang na nagsalita, "Oo, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Kanina lang ako nag-order ng ulam na to pero sabi ng waiter mo, walang stock ngayon. Paano na yan ngayon? Anong nangyayari? Bigyan mo ako ng paliwanag." Hindi masayang bulalas ni Brenda. Pakiramdam niya ay niloko siya. Anong klaseng lugar ito? Medyo nalungkot din si Aaron. Mukha bang wala siyang pera para bilhin ito? Bakit nila sinabi na hindi ito magagamit? Matagal na rin mula noong huli niyang kainin ang ulam. "I'm sorry, but this dish is not open for the public today," paumanhin ng waiter. "Not open to the public? What do you mean? May ganito ba ang amo mo?" Sabi ni Brenda na nakakunot ang noo. Nakikita niya na ang pagkain ito ay may perpektong kulay, aroma, at lasa. Gusto niya talagang kainin ito. Kung tutuusin, karapat-dapat ito sa isang taong may tangkad. Hindi, para sa ating kabataan, umiling ang waiter at sinubukang magsalita. Gayunpaman, galit na pinutol siya ni Brenda, "Kung hindi dahil sa amo, bakit hindi mo ibinigay sa amin?" Bad mood na siya simula umaga. Naiinis siya pareho kina Helena at Mark. Paanong nagsisinungaling ang waiter sa kanya ngayon? Anong ginagawa nila? Mababa ba ang tingin nila sa kanya? Tawagan mo na ang manager mo. Go! Galit na tahol ni Brenda. Oo, tawagan mo ang manager mo. Ano ba yung ugali mo? Paano mo maibibigay itong ulam sa iba kapag sinabi mo sa amin na ngayon lang wala? Masama ang tingin mo sa akin, no? Masiglang dagdag ni Aaron. Pakiramdam ng waiter ay walang magawa. Nagalit ang mga bisita at kailangan niyang tanungin ang manager. Buti na lang at nasa paligid ang manager kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng walkie-talkie. Kasunod nito, isang magandang babae ang lumapit at nagtanong, "Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Give me an explanation. Bakit ibinibigay sa iba ang ulam na iyan kapag sinabi mong hindi available noong in-order ko? Bigyan mo ako ng paliwanag." Galit na bulalas ni Brenda. Siya ay lalo na galit na galit. Paano siya minamaliit ng iba sa isang pagkain? Alam ng manager na ang tinutukoy ni Brenda ay ang yellow croaker. Pagkatapos nito, humihingi ng paumanhin ang manager, "I'm so sorry kung hindi namin ito nilinaw ngayon. Available po itong ulam ngayon, pero nakahanda ito para sa ating young master." Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Brenda at nagtanong, "Young master? Sino ang young master mo?" Kabanata 353. Naisip ni Brenda na kung para sa young master ng naturang prestihiyosong 5-star hotel, karapat-dapat siyang kainin ang yellow croaker. Tutal, hotel niya iyon. Hindi magiging problema kahit hindi bukas sa publiko ang ulam. Gayunpaman, dapat siyang magkaroon ng paliwanag pagkatapos ng kanyang sinabi. Pakiramdam niya ay niloko siya at hindi pinansin. Bakit hindi nila sinabi sa kanya kanina na ang ulam ay in-order ng young master ng hotel? Isa pa, gumawa siya ng katangahan dito. May ilan pang mga bisita na nagbulungan tungkol sa kanya at ang kanilang mga komento ay parehong mabuti at masama. Narinig din ni Brenda na may nanlilibak sa kanya. Siya ay madalas na kumakain sa mga mararangyang restaurant. Kailan pa siya naging katatawanan? Dapat silang magbigay sa kanya ng paliwanag sa araw na ito. Matigas na naisip ni Brenda sa kanyang puso. Ang aming young master ay nasa presidential suite sa itaas, wala siya sa restaurant, paliwanag ng manager. Ang ulam na ito ay sinadya na ipadala sa kanyang silid sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng elevator. Tutal, ang young master ay ang anak ng may-ari ng hotel. Ang ibig mong sabihin ay hindi ko nakikita itong young master mo. Nakakunot ang noo ni Brenda habang nagsasalita. Lalo siyang nakaramdam ng sama ng loob.
Nagbaba sila ng tingin sa kanya. How could they just settle this matter perfunctorily by mentioning it is for their young master? Si Brenda ay nasa masamang mood mula pa noong umaga at sa kasalukuyan, mas masama ang kanyang pakiramdam kaysa dati. Paumanhin, ang aming young master ay kadalasang bumababa upang kumain, ngunit maaaring siya ay pagod ngayon, kaya't ipinadala namin ito para sa kanya, muling paliwanag ng manager. Sabihin mo sa iyong young master na bumaba na. Lumapit si Aaron at nag-utos. Nagbibiro ba sila? Paano nila matatawag na young master ang anak ng isang 5-star hotel owner? Kailan naging ganoon kababa ang pamantayan ng pagiging young master? Ang 5-star hotel na ito ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 5 bilyong dolyar at kahit na sa iba pang mga ari-arian, maaaring mayroon lamang silang higit sa 10 bilyong dolyar. Paano nila siya matatawag na young master gayong 10 bilyong dolyar lang ang halaga ng mga ari-arian niya? Naisip ni Aaron na siya lang ang nakakatawag sa sarili niyang young master at hindi basta-bastang ordinaryong tao. Nakakainsulto sa terminong young master kung ang isang random na tao ang matatawag sa titulong iyon. Ito, nasa dilema ang manager. Paano nila mahihiling na bumaba ang young master? Siguradong sisubog si Bettina at hindi niya kayang tiisin ang kahihinatnan nito. I'm very sorry, ang ating young master ay magpapahinga pagkatapos ng kanyang pagkain at ayaw niyang makakita ng mga bisita, sabi ng manager. Sabihin mo sa kanya na bumaba na. Kukunin ko itong yellow croaker, sabihin mo lang kung magkano ang babayaran ko para dito. Naririnig mo ba ako? Bulalas ni Aaron. Sa kasalukuyan, naramdaman ni Aaron na oras na upang ipakita ang kanyang kayamanan sa harap ni Brenda. Kung mapapababa niya ang young master at lumuhad sa harap niya, gaano siya kataas at kalakas sa harap ni Brenda. Ito ay isang napakahalagang hakbang upang makatulog si Brenda sa kanya. Kinailangan niyang bumaba ang tinatawag niyang young master at isuko ang pagkaing ito. Kung si Brenda ay nagsimulang humanga sa kanya, ang susunod na hakbang ay magiging napakadali. Ito, hindi alam ng manager ang gagawin. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan siya, sa wakas ay sinabi niya, maghintay ng 1 minuto, aakyat ako sa itaas at hihilingin ang young master. Itinaway ni Aaron ang kamay niya. Tiyak, matatakot ang manager kung ipipilit niya. Tanging sigaw niya at agad nilang ginawa ang hiniling niya. Ang 5-star hotel na ito ay wala. Brenda, maupo muna tayo, pag-aalo ni Aaron sa kanya. Umupo si Brenda ng may kasiyahan, ngunit kumunat ang noo ni Aaron at sinabi sa manager, iwan mo muna ang ulam dito. Dahil nakita niyang nakahanda na ang manager na ihain ang ulam. Walang choice ang manager kundi ibaba ito. Tinenyasan niya ang waiter sa tabi at pinakiusapan itong mag-asikaso ng ulam. Pagkatapos noon ay lumabas na ito at sumakay ng elevator papuntang presidential suite. Humuso si Aaron at dinala ang yellow croaker. Pagkakita nito, nagmamadaling sinabi ng waiter, Sir, ito po ay para sa ating young master. So what if it belongs to your young master? Hindi ba niya alam na laging tama ang customer? Sabi ni Aaron habang kumukuha ng isang set ng kubyertos at binigay ang isang piraso ng isda kay Brenda. Malumanay niyang sinabi, subukan mo. Ma'am, ungol ni Brenda. She took it for granted. Ganito lang dapat in the first place, customer siya and that means she was always right. Paano kung ang ulam na ito ay pag-aari ng young master? Paanong makikipag-away ang young master sa isang ulam sa isang bisita? Plano ba nilang isara ang hotel? Kinain ito ni Brenda at naramdaman niya na ang sarap talaga. Napakalambot at makatas. Gaya ng inaasahan, kung hindi niya aagawin ang pagkakataong kainin ang ulam na ito, magsisisi siya. Nang makita ni Aaron ang ekspresyon ni Brenda, hindi niya napigil ang kumuha ng isang piraso ng isda para sa kanyang sarili. Matagal na niyang hindi nauubos ang isdang ito. Nang makita ng waiter na kinain na nina Aaron at Brenda ang isang katlo ng ulam, lumabas siya ng walang magawa dahil hindi niya sila mapigilan. Magagamit lang niya ang walkie-talkie para sabihin ito sa manager. Knock knock knock. Come in, sabi ni Mark. Sa mga oras na ito, nasa kwarto sila ni Bettina na nag-uusap kung paano haharapin ang kanyang pinsan. Dapat ay dumating ang kanyang pinsan sa bansa at si Mark ay kailangang gumawa ng paraan upang makitungo sa kanya. Binuksan ng manager ang pinto at pumasok na may apologetic face, I'm sorry, young master and Miss Bernard.
Ang yellow croaker na hiniling ihanda namin ay kinuha ng isang bisita. Gusto niyang kainin ang ulam na iyon. Kumunat ang noo ni Bettina at nagtanong, anong nangyayari? Medyo nagulat si Mark. Ipinaliwanag ng manager ang sitwasyon sa maikling salita at walang pakialam si Mark. Nagkibit-balikat siya at sinabing, dahil gusto niya, ibigay mo sa kanya. Si Mark ay walang malasakit ngunit si Bettina ay hindi. Espesyal na sinabi niya sa kusina na itago ang yellow croaker para kay Mark. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bihirang isda at hindi magagamit araw-araw. Young Master, ang ulam na ito ay espesyal na inihanda para sa iyo, sabi ni Bettina. It doesn't matter. Since the guest has take a fancy of it, let's give them a treat, bahagyang ngumiti si Mark. Kung nandito si Karen, siguradong ganoon din ang gagawin niya. Nakahinga ng maluwag ang manager. Hindi niya akalain na magiging maunawain ang Young Master. Nagpatuloy siya, Young Master, gusto ng taong ito na bumaba ka at makipagkita sa kanya. Anong sabi mo? Gusto niyang bumaba ang Young Master at makipagkita sa kanya. Walang masyadong tao sa mundo na qualified na makilala siya. Paano niya hihilingin iyon? Malamig ang boses ni Bettina habang hindi makapaniwalang sinabi. I'm sorry. Pero may kasama siyang magandang babae at baka gusto niyang magpakitang gilas sa harap niya, kaya sinabi niya, walang magawang paliwanag ng manager. Sabihin mo umalis na siya dito kung ayaw niyang kumain. Malamig na sabi ni Bettina. Sa Hotel Luna, hindi hahayaan ni Bettina na magdusa si Mark kahit sa pinakamaliit na kahihiyan. Tumango ang manager. Tumalikod na siya at handa nang bumaba, ngunit tumunog ang walkie-talkie sa kanyang kamay. Baden, hindi ko na sila napigilan. Kinain na nila ang isda, sabi ng waiter sa kabilang side ng walkie-talkie. What the H-le? Hindi mo ba alam na yon ang ulam ni Young Master? Kung iba ang kakain nito, ano ang kakainin ni Young Master ngayon? Baden, galit na sabi ng manager. Nagkibit-balikat lang si Mark at tumayo, sabi. It's okay. Forget it, hayaan mo siyang kumain. Sige. Tumango si Baden at nagtanong. Kung gayon, ano ang gusto mong kainin ngayon, Young Master? Ang yellow croaker ang pangunahing ulam, ngunit ngayon na ito ay kinakain ng iba at ito ay talagang lampas sa inaasahan ng manager. Bettina, anong gusto mong kainin? Tanong ni Mark. Hindi siya mapili pagdating sa pagkain at magaling siya sa kahit ano. Young Master, susundin ko ang desisyon mo, sagot ni Bettina. Kakainin niya ang anumang desisyon ni Mark. Sige, umorder ka na lang sa kusina para magluto ng ilang ulam na kasama ng kanin, sabi ni Mark kay Baden. Yes, Young Master. Please wait for a moment, pagpayag ni Baden at lumabas. Young Master, hindi makatwiran ang panauhin na ito. How dare he eat your food? Halatang minamaliit ka niya. Kung nandito si President Lee, she would definitely ask them to leave, reklamo ni Bettina. Siyempre, ito ay tiyak. Baka mahirapan pa sila ni Karen. Sa totoo lang, gusto ni Bettina na bumaba at makilala ang tao para sa kanyang sarili. It doesn't matter. Anyway, he is just a guest, sagot ni Mark at umupo. Hindi maganda para sa reputasyon ng hotel kung may nangyaring salungatan at hindi naisip ni Mark na kailangan ito. Ngunit syempre, ang bagay na ito ay walang epekto sa hotel na may kakayahan ni Karen. Okay. Sa wakas ay nasiyahan si Bettina at nagpasya siyang ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanya. Ang relasyon ni Mark ay mas mahusay kaysa sa iba pang mga young master sa pamilya, lalo na ang pinsan ni Mark. Samantala, bumaba si Baden at nakita niyang nakain na sina Brenda at Aaron ng higit sa kalahati ng ulam na ito. Pakiramdam niya ay walang magawa sa mga sandaling iyon. Hindi ba bumaba ang young master mo? Humuso si Aaron nang makita ang manager. Sorry, but our young master said that you can have this dish. Please enjoy it, pinanatili ni Baden ang isang ngiti sa kanyang mukha at sinabi. Humph, sa tingin mo ba ay naglakas loob ang iyong young master na hindi ito ibigay sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Humisi si Aaron. Ang young master na ito ay isang walang kwentang nilalang. Tila kung ipahayag ni Aaron kung sino siya, tiyak na bababa ang tinaguriang young master na ito para salubungin siya. Ito ay isang pagkakataon upang sakupin si Brenda. I'm not sure.
Please continue your meal, walang pakialam na sabi ni Baden at umalis kasama ang waiter. Umunat ang noo ni Aaron. Humiti lang siya at yayain si Brenda na kumain pa. Masayang kumain si Brenda at may pumasok sa isip niya. Matagal na siyang single at si Aaron ay parang isang mabuting kasintahan sa lahat ng aspeto at naabot niya ang lahat ng kanyang mga pamantayan. Iniisip niya kung dapat ba niya itong bigyan ng pagkakataon at tingnan kung paano ito nangyari. Dadalhin niya ba siya sa itaas? Dapat ba siyang sumang-ayon na sumama sa kanya kung tatanungin niya ito? Kabanata 354. Nag-isip si Brenda. Si Aaron ang pinakagwapong lalaki sa school habang siya ang campus belle. Mas marami o mas mababa ang pagkakapantay-pantay niya sa hitsura nito. Ang katotohanan na mayroon siyang sports car na nagkakahalaga ng higit sa $5 milyong ay nagpatunay na ang kanyang pamilya ay mayaman. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga puwang sa pagitan ni Aaron at ng kanyang pangwakas na layunin, na makipag-date sa isang lalaking may netong halaga na $100 bilyong. Kumpiyansa si Brenda na dapat siya ay katumbas ng halagang ito, at ang iba ay hindi karapat-dapat sa kanya. Gayunpaman, si Aaron talaga ang pinakasikat na tao na nakilala ni Brenda sa mahabang panahon. Parehong maganda ang kanyang hitsura at ugali. Naisip niyang bigyan siya ng pagkakataon. Gayunpaman, si Brenda ay hindi kailanman nakipagkaibigan sa isang lalaki. Pakiramdam niya ay isang tao lang na may bilyon-bilyong asset ang makakapantay sa kanya. Sa makatuwid, kailangan niyang panatilihing malinis at perpekto man lang ang kanyang katawan. At sa gayon, nadama ni Brenda na katanggap-tanggap para sa kanya na hayaang hawakan siya ni Aaron, ngunit hindi niya ito matutulog sa kanya. Kung tutuusin, puro manloloko ang mga lalaki. Ngunit tiyak na hindi ito isang magandang araw para isagawa ang mga ganitong gawain. Si Brenda ay isang matalinong babae. Hindi niya ibebenta ang kanyang katawan sa isang $300,000 na relo lamang. Ito ay ang kanyang pagkawala, tama. Kailangang matugunan ni Aaron ang kanyang mga kinakailangan. Dahil halos $300,000 lang ang ginastos niya sa kanya, 3 minuto lang nahawakan ni Aaron ang mga kamay niya. Kung gusto niyang halikan siya, kailangan niyang gumastos ng hindi bababa sa $2 milyong para sa kanya. Kung gusto niyang hawakan siya, kakailanganin niyang gumastos ng hindi bababa sa $5 milyong sa kanya bago siya maging kwalipikadong dalhin siya sa isang silid. Gayunpaman, wala na silang magagawa pa, talagang hindi at iyon ang pamantayan ni Brenda. Pakiramdam niya ay sulit siya sa halagang iyon dahil maganda siya at maganda ang pangangatawan. Ngunit pagkatapos, naramdaman pa rin ni Brenda na ang kanyang pamantayan ay masyadong mababa. Iniisip niya noon na ang $300,000 ay angkop lamang para sa isang pagkain at walang ibang pinahihintulutan. Imposibleng makipagkamay sa kanya sa $300,000 lamang. Imposible. Sa araw na ito, gumawa siya ng exception at hinayaan si Aaron na hawakan ang kanyang mga kamay lamang dahil siya ay medyo maganda. Kung hindi, maiinis siya kung hawak siya ng isang pangit na lalaki. Mabilis nilang natapos ang kanilang pagkain at natural na pumasok ang mga masamang iniisip sa isip ni Aaron. Gusto niyang makasama si Brenda sa gabing iyon. Ang hotel na ito ay isang 5-star na hotel, kaya dapat ay napakaganda at romantikong gawin ito sa presidential suite. Kailangan niyang palakihin siya at i-enjoy ang sarili. Gayunpaman, bago makapagsalita si Aaron, sinabi ni Brenda, busog na ako. Well, busog na rin ako. May family cinema sa itaas. Bakit hindi tayo umakyat at manood ng sine? Diretsyong sabi ni Aaron. Masyadong obvious ang intensyon niya. Tinulyapan ni Brenda si Aaron at sinabing, hindi, uuwi na ako. Kasunod noon, tumayo siya at si Aaron ay balisa. Naisip niya, ano ang nangyayari? Binili kita ng $3,000 na relo at binili kita ng pagkain na mahigit $10,000. Pero, hindi pa rin ako makakatulog sa iyo. Tino siya sa tingin niya. Medyo naiinis si Aaron, ngunit kailangan niyang panatilihin ang kanyang kilos at sumagot, sige, ibabalik na kita. May pagkakataon pa sa pagbabalik. Wala dapat problema sa paghawak sa katawan niya. Tutal ang gwapo niya at nagmamaneho siya ng Ferrari sports car. Kaya niyang imaneho ang Ferrari gamit ang isang kamay habang ang isa niyang kamay ay libre. Okay, nakangiting sabi ni Brenda. Inabot ni Aaron sa kanya ang susi ng kotse at sinabing, pwede ka nang pumunta sa kotse at hintayin mo ako.
No problem, sagot ni Brenda sabay kuha ng susi at naglakad palabas. Malungkot ang mukha ni Aaron. He muttered, "Sino ka sa tingin mo? Tino ang hindi ako makakatulog sa $300,000. What a pretentious BT. Waiter, bill please." Biglang may naisip si Aaron, kaya naman, sinadya niyang paalisin si Brenda. Samantala, lumapit ang manager at sinabing, "Sir, ang iyong bill ay kabuoang $78,000. Ang dilaw na croaker ay nagkakahalaga ng higit sa $40,000, pabayaan ang red wine at iba pang mga pagkaing in-order niya." "I'll pay by card," sabi ni Aaron at kinuha ang kanyang bank card. Maliit na halaga lang iyon sa kanya. Busog na busog siya sa pagkain at naisip niya na sulit naman. Babalik siya sa hotel na ito sa susunod. Nakangiting tinanggap ito ng manager at pumunta sa front desk para bayaran ang bill gamit ang card. Maya-maya, lumapit ang manager, dala ang card at kinuha ito ni Aaron at umalis. Gayunpaman, pumunta siya sa entrance ng hotel at iniwasan si Brenda sa halip na pumunta sa parking lot. Pagdating niya sa gilid ng kalsada, kinuha niya ang cellphone niya para tumawag. "Hoy, nasa Hotel Luna ako. Ipadala mo sa akin ang bagay na iyon." "Oo, hindi ko pa nagagawa." "Bilasan mo." Pagkatapos noon, galit na ibinaba ni Aaron ang telepono. Galit na galit talaga siya. Paanong hindi siya makakakuha ng babaeng may $300,000? Pinipilit niya itong gawin sa ibang paraan. Matagal na itong hindi nagawa ni Aaron at sabik na sabik siya. Sa alindog ni Aaron, hindi na niya kailangang magpareserba para magamit iyon, ngunit nagpa siya siyang gumawa ng exception para kay Brenda. Naisip niya, served you right. Wala pang 10 minuto, may dumating na sasakyan at bumaba ang bintana nito. Malisyosong mukhang lalaki ito at inabot niya ang isang bote ng tubig kay Aaron. Lumapit si Aaron na may pag-aalinlangan at may pag-aalinlangan na sinabi, "Ito ba?" "Yes, it's very good." Nakangiting sabi ng malisyosong mukhang lalaki at ito ay isang nakakaalam ng ngiti sa pagitan ng mga lalaki. Okay. Kumuha si Aaron ng $5,000 na pera mula sa kanyang bag at inihagis ito sa kotse, mariing nagbabala, "Ayokong may makaalam nito. Kung may nakakaalam, papatayin kita bago mo malaman. Huwag mo akong alalahanin. Pero, curious ako sa taong hindi mo kayang harapin." "Sino ang babaeng ito?" tanong ng lalaki. Nagulat siya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Aaron. Kung tutuusin, hindi na kailangang gawin ito ng isang lalaking tulad ni Aaron. May babaeng hindi niya kayang harapin. Bihira lang makakita ng ganyang tao. Itinuro ni Aaron ang isang direksyon na naiinip. Iyon ay ang paradahan. Kasabay nito, hindi nakaupo si Brenda sa kotse. Napasandal siya sa pinto, para siyang nakalanghap ng sariwang hangin dahil uminom siya ng kaunting alak. Wow! Ang ganda ng babaeng ito. Napakahaba ng kanyang mga paa, Diyos ko. Bulalas ng lalaki. Nagniningning ang mga mata ng mukhang malisyosong lalaki. Marami na siyang nakitang babae sa nightclub, ngunit walang babaeng may kukumpara kay Brenda. Perpekto ang kanyang figure at ang ganda ng kanyang mukha. Siya ba ay isang tanyag na tao? Pero, bakit hindi niya ito kilala? Napaka-ignorante mo. Palis ngayon. Huwag mong hayaang makita kanya or else. Banta ni Aaron. Kasunod nito, nag-atubili na nagmaneho ang malisyosong lalaki. Ibinaba ni Aaron ang ulo para titigan ang tubig na nasa kamay at malamig na ngumiti, "Brenda, bakit ka nagpapanggap sa harap ko? Masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Hindi man lang kita makatulog ng $300,000. Sino? Sa tingin mo ikaw?" Pagkatapos, pumunta si Aaron sa malapit na mart para bumili ng isang bote ng tubig na may eksaktong parehong packaging at saka naglakad patungo kay Brenda. Bahagyang napangiti si Brenda nang makitang papalapit si Aaron. Akala niya ay nagpunta si Aaron sa inidoro, kaya naman matagal na itong hindi bumabalik, ngunit hindi niya inaasahan na bibili ito ng tubig para sa kanya. Ang sweet niya talaga. Naisip ni Brenda na ayos lang na bigyan siya ng pagkakataon. Gayunpaman, naramdaman niyang medyo kuripot siya. Naisip niya na masyadong maliit ang perang ginastos nito sa kanya. $300,000 lamang iyon at wala siyang magagawa sa kanya. Isasaalang-alang niya ito kapag gumastos siya ng hindi bababa sa 5 milyon sa kanya. Ang sarap niyang makasama sa pagkain sa kabila ng pagiging kuripot nito.
Uminom ka ng tubig at huminahon ka, sabi ni Aaron habang inaabot ang tubig. Tinanggap ni Brenda ang bote at humigop. Ito ay cool at nakakapreskong. Isang panunuya ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Aaron. Isang minuto lang at mawawala ng malay si Brenda. Uminom ng tubig si Brenda at umupo sa kotse. Samantala, sinadya ni Aaron uminom ng tubig. Tagilid ng kanyang mga mata ay napansin niyang kinukusot ni Brenda ang kanyang mga mata at tila antok na ito. Aaron, pagod na ako. Pauwiin mo na ako, natatarantang sabi niya. Sige, pauwiin na kita pagkatapos mong inumin itong bote ng tubig, panunuya ni Aaron. Pinagmamasdan niya si Brenda na matamlay na pumikit at lumakad. Hoy, Brenda, ibabalik kita ngayon, Brenda, Brenda. Kasunod nito, tinapik ni Aaron ang pisngi nito ngunit hindi tumugon si Brenda. Humiti siya at binuksan ang pinto ng sasakyan. Ay nalalayan niya si Brenda na lumabas ng sasakyan at dinala siya sa hotel para mag-check-in sa isang kwarto. Naramdaman ni Aaron na hindi ito masama dahil napakaganda ng figure ni Brenda. Nakangiting bati sa kanila ng receptionist ng hotel. Kinuha ni Aaron ang kanyang ID card at bank card at sinabing, gusto ko ng presidential suite. Sige sir, mabilis itong hinarap ng receptionist para kay Aaron. Kinuha ni Aaron ang room card at dinala si Brenda sa elevator para umakyat. Medyo maganda ang hotel na ito. Sobrang luxurious. Makakapunta ako dito madalas next time. Hahaapat ang campus bell sa school. Isa-isa akong pupunta dito sa kanila. Hindi na kailangang magmadali, haha, tawa ni Aaron. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng kwarto niya at pumasok nang makarating sila sa designated floor. Iniwan niya si Brenda sa kama at nasisiyahang walang malay si Brenda. Pagkatapos ay naligo si Aaron. Iniisip niya kung magugulat si Brenda sa pagbangon niya kinaumagahan. Napaisip siya ng masama, serves you right for being a pretentious BT. Kabanata 355. Pagkatapos maligo ni Aaron ay lumabas na siya ng walang pijama habang si Brenda naman ay hindi gumagalaw na nakahiga sa kama. Sa katunayan, maraming babae ang nakita ni Aaron at iba ang pakiramdam ni Brenda sa kanya. Ito ay isang pakiramdam ng kabataan. Pagkatapos ng lahat, si Brenda ay isang freshman lamang at siya ay 18 taong gulang lamang. Ito ang perpektong edad ng isang babae. Ito ay isang mahusay na tukso. Tumawa si Aaron. Lalong nasasabik siyang makita ang reaksyon ni Brenda nang magising ito kinaumagahan na nakahiga ito sa tabi niya. Haha, mas maganda kung magalit siya dahil sa sobrang bongga niya. Tumawa si Aaron at naglakad. Aaksyon na sana siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi na nag-abalang kunin ito ni Aaron. Bakit ba siya magdadalawang isip na kunin ang telepono gayong may dilag dito sa kama? Hindi ito pinansin ni Aaron, ngunit walang tigil ang pagtunog ng telepono. Inis na inis ni Aaron at kinuha niya ang phone para tingnan. Gayunpaman, nagulat siya nang makita ang caller ID at agad itong ibinaba nang hindi ito sinasagot. Maya-maya ay tumawag ulit ang tao. Walang choice si Aaron kundi kumalma at sumagot, "Ate, bakit mo ako tinatawag ngayon? Matutulog na ako. Bukas na lang natin pag-usapan. Don't you dare hang up again." Malamig na boses ng ate niya ang nanggaling sa kabilang side ng phone. Si Trisha iyon. Ang lahat ng mga bank card ni Aaron ay mga pandagdag na card ni Trisha. Alam niya ang lahat tungkol sa paggastos ni Aaron. At ngayon lang, nakatanggap siya ng mensahe tungkol sa kanyang paggastos. Si Trisha ay tamad na mag-alala nang makita niya ang salitang, restaurant. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay madalas na gumastos ng 70 o 80,000 dolyar sa mga mag-agarang restaurant at sanay na siya. Gayunpaman, nang tingnan niya itong mabuti, medyo natigilan siya. Hindi ba ito ang restaurant sa Hotel Luna? Naisip niya sa sarili. Hotel iyon ng ina ni Mark, tama ba? Bakit pumunta ulit si Aaron sa pwesto ni Mark? Anong ginagawa niya? Tinusubukan ba niyang i-provoke si Mark? Ang mga tanong ay nagpapahirap sa kanya, kaya kailangan niyang makarating sa ilalim nito. Ate, nabawasan ko lang ang tawag. Sorry, okay. Inaantok na ako ngayon. I'm hung up, ani Aaron nang hindi na niya hinintay na tapusin ang tawag. How dare you? Let me ask you, bakit ka pumunta sa Hotel Luna for dinner? Tanong ni Trisha.
Masarap ang pagkain dyan. Bakit pa kaya? Walang magawang sagot ni Aaron. Ano ang gustong sabihin ng ate niya? Tumawag ba siya dahil masyadong mahal ang pagkain? Sa pag-iisip nito, sinabi niya, ate, sa susunod hindi na ako gagastos. It's not about the price. I won't call just because of that. I wanted to ask you if you know who owns this hotel, ubod ng higpit si Trisha habang nagsasalita. WHO. Ganting tanong ni Aaron habang nililibot ang tingin sa kwarto. Sino kaya ito? Nagulat si Trisha. Alam niya sa tono nito na talagang hindi niya alam. Nakahinga siya ng maluwag. Ayos lang basta wala siya para i-provoke si Mark. Ate, kaninong hotel ito? Malungkot na tanong ni Aaron. Nasaktan niya ang young master ngunit hindi man lang nang ahas ang huli na gumawa ng kahit ano sa kanya, kaya sino kaya ang may-ari? Ang hotel na kinaroroonan mo ay pagmamay-ari ng nanay ni Mark, sagot ni Trisha. Ano? Ate, niloloko mo ba ako? How could it be Mark's? Nagulat si Aaron. Ano ang nangyayari? Bakit pagmamay-ari ng nanay ni Mark ang magandang hotel na ito prominenteng ito? Hindi kaya si Mark ang young master ngayon? Napakunot ang noo ni Aaron sa isiping iyon. Totoo iyon. Hinatid ko siya sa hotel last time, sagot ni Trisha. Ate, niloloko mo ba ako? Bakit mo siya pinapunta sa hotel? Wala namang ginawa sa'yo si Mark, di ba? Sister, tell me, if he dares to do anything, I'll chop his hand off. Galit na bulalas ni Aaron. Kasabay nito, hindi siya natutuwa. Hindi siya makapaniwala na si Mark, ang B-star na ito ay nagmamay-ari nga ng isang 5-star hotel. Ilang ari-arian ang mayroon siya sa kanyang pamilya. Shut up! Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi mo ba ako kilala? Malamig na saway ni Trisha. Nakahinga ng maluwag si Aaron. Alam na alam niya kung anong klaseng tao ang kapatid niya. Kung maglalakas loob si Mark na gumawa ng isang bagay sa kanya, siguradong gagantay siya sa mismong lugar. Pasensya na, ate. Hindi ko talaga alam na kanya ang hotel na ito. Kung hindi, hindi ako nag-check-in dito. Napaatras si Aaron. Totoo naman. Kung alam niyang hotel iyon ni Mark, hindi na siya babalik. Alam kong nag-book ka ng kwarto doon. Maraming beses na kitang binalaan. Manatili ka lang sa isang kasintahan at huwag kang manggulo. Hindi mo isinasa puso ang mga salita ko, di ba? Nakahinga si Trisha nang marinig ang mga sinabi ni Aaron. Alam niya na tiyak na hindi niya alam na ito ang hotel ni Mark. Gayunpaman, ang kanyang aksyon ay inis kay Trisha. Pakiramdam niya ay masyadong taksil ang kanyang kapatid. Paano siya mag-asal ng ganito? Alam ko, sister. Hindi na ako babalik dito. I'll hang up now. Agad na ibinaba ni Aaron ang tawag pagkatapos niyang magsalita. Pagkatapos, hindi na siya tinawagan ni Trisha at tuluyan na siyang nakahinga. Ibinaba niya ang kanyang cellphone ngunit ayaw niyang lumipat ng ibang hotel. Tayang ang oras para gawin niya iyon. Hindi na siya makapaghintay pa. Nagpasya siyang ituring ito bilang pagtatapon ng kanyang pera at paggawa ng pabor kay Mark sa pagkakataong ito. Lumapit siya kay Brenda na nakahiga sa kama at tuwang-tuwang sinabing, papunta na ako. Samantala, pabalik-balik sa bahay si Trisha. Pakiramdam niya ay kailangang maunawaan ng malinaw ang buong sitwasyon. Muli niyang tinawagan ang kanyang kapatid at si Aaron, na nasa kabilang panig ng tawag, ay walang magawa habang kinuha ang telepono at sinabing, ate, ano ba talaga ang gusto mo? Bigyan mo ako ng numero ng telepono ni Mark at tatawagan ko siya, sabi ni Trisha. I don't think it is needed. Hindi niya siguro alam na nasa hotel niya ako, sagot ni Aaron. Bakit? Tanong ni Trisha. Kinain ko lang yung yellow croaker niya na kusa niyang binigay sa akin, ani Aaron. Masarap ang pakiramdam niya sa pag-iisip ng pag-agaw ng mga bagay kay Mark. Si Mark na idiot na iyon ang nagbigay sa kanya ng ulam dahil akala ni Mark na customer siya at gusto siyang pasayahin. Gayunpaman, malamang na hindi alam ng tanggang iyon kung sino ang may gusto ng isda. Kung alam niya, anong klaseng ekspresyon ang mayroon siya. Kung tutusin, kung wala si Brenda, kusa sanang magpakita si Aaron sa harap ni Mark. Bakit mo ginawa yon? Nakasimangot na tanong ni Trisha. Customer ako, kaya lang, pakli ni Aaron. Tinanggap niya pa rin ito ng basta-basta.
Pinayaran niya ito at hindi ito libre. Forget it. Give me his phone number. I'll contact him, putol ni Trisha. Pumipintig ang kanyang mga templo dahil sa pagmamayabang ng ugali ni Aaron. Okay, but don't mention that I'm in his hotel, paalala ni Aaron sa kanya. Got it? Sagot ni Trisha. Pagkababa ng telepono, ipinadala ni Aaron ang numero ni Mark sa kanyang kapatid. Naniwala siya sa kanya dahil palagi niyang tinutupad ang kanyang pangako. Hindi niya sasabihin kay Mark na nandito siya. Pinaba ulit ni Aaron ang phone niya. Inabot niya ang kamay habang nakitig sa maselang dalaga sa kama. Samantala, tinawagan ni Trisha si Mark. Kasalukuyan, naligo si Mark pagkatapos niyang kumain at handa ng matulog. Para naman kay Bettina, dapat ay binabantayan niya ang kaligtasan nito sa labas. Kasunod noon, muling nagpadala ng mensahe si Sarah kay Mark, tinanong kung nakatulog na ba si Mark o hindi pero hindi niya ito pinansin. Gayunpaman, pagkatapos suriin ang mga larawan ni Sarah, naramdaman ni Mark na hindi siya makatulog. Gusto niyang hanapin si Lilibeth, ngunit hindi niya alam kung ano ang sitwasyon nito ngayon. Habang iniisip ito ni Mark, tumunog ang kanyang cellphone. Nagulat si Mark nang malaman na unknown number iyon pero sinagot niya pa rin. Hello? I'm Trisha, Aaron's sister. Boses ni Trisha ang nanggaling sa kabilang linya. Oh, hello? What's the matter? Kakaiba ang pakiramdam ni Mark. Gabing-gabi na, bakit bigla siyang tumawag? Hindi naman big deal. I just wanted to ask if my brother offended you again. Seryoso ang tono ni Trisha habang nagtatanong. Pagka-uwi niya, nakaramdam siya ng takot nang malaman niyang si Karen Lee ang may-ari ng Hotel Luna. Hindi pa niya narinig ang pangalang iyon. Dati, ngunit kamakailan lamang, maraming mga hotel sa bansa na binili sa mataas na presyo ng babaeng ito na nagngangalang Karen. Lahat ng mga proyekto ay nagkakahalaga ng 7 o 8 bilyong dolyar. Ito ay isang malaking halaga ng pera ngunit hindi siya tumigil at ay patuloy na bumibili ng higit pang mga hotel. Ipinakita nito na si Karen ay mayaman makapangyarihan at mayroon siyang hindi bababa sa 15 bilyong dolyar na matitira. Ang babaeng ito ay ganap na lampas sa pamilya Dawson at bilang kanyang anak, isang maliit na bagay para kay Mark na matalo 2.5 bilyong dolyares. Hinding-hindi nila kayang saktan ang mga ganoong tao. Kaya naman, kinailangan ni Trisha na tumawag at suriin. Kailangan niyang tiyakin na hindi na muling magdudulot ng gulo si Aaron. Kung hindi, hindi ito kasing simple ng pagbabayad ng pera huling beses. Hindi. Bakit mo natanong? Naguguluhan pa rin si Mark. Nakahinga ng maluwag si Trisha at sumagot, wala, good night. Well, good night, sabi ni Mark at ibinaba ang tawag. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa telepono habang si Trisha naman ay nakahinga ng maluwag. Taglit na nag-isip si Mark at naramdaman niyang medyo kakaiba pa rin si Trisha na biglang tumawag ng ganitong oras. May balak ba si Aaron? Tumayo si Mark at binuksan ang pinto para umalis. Nadatnan niya si Bettina na nakahiga sa couch. Natutulog siya at nakikita ni Mark ang curvaceous figure niya sa ilalim ng exposure ng liwanag. Oh,